Pa-share naman mga Lodi. At heto na po ang una na si Lodi Rafi Elias, Lodi Ryzen Pancoga, Lodi Juanito Jr. Velo Chase, Lodi Jason Sable, Lodi Anisa Dico, Lodi Asen Roy Maway, Lodi Banana Brain, Lodi Alvin Carpa ng Iloilo City, Lodi Ria Avigar 12, Lodi Reynad. Maraming salamat po sa inyong lahat, at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-63 kabanata, sa pagpapatuloy. Tahimik silang pinagmasdan ng ating bida habang bahagyang natatakpan ng kanyang suot na salakot ang kanyang mga mata. Isang kalaban ang agad na sumugod sa kanila, at habang pinagmamasdan nito ng ating bida ay tahimik niyang naisip, na sa paraan ng paggamit nila ng espada, siguradong mga orthodox martial artist sila. Isang malakas na paghampas ng espada ang pinakawalan ng kalaban patungo sa kanya, ngunit agad lamang itong naharang ng ating bida gamit ang kanyang sariling sandata. Habang nagtatama ang kanilang mga talam at umaalingaw-ngaw ang tunog ng bakal sa paligid, tahimik na sumagi sa isip ng ating bida na nagkamali ako. Inakala kong ang Mahjong-ho lang ang naghahabol sa White Jade Saber. Siyempre, may mga tao rin palang naghahanap sa aking kapatid. Kasabay ng pag-iisip na yun, lalo niyang hinigpitan ang pagkakahawak sa White Jade Saber habang patuloy ang mabigat na sagupaan. At ilang sandali pa, malakas na winasiwas ng ating bida ang kanyang kamay patungo sa kalaban. Sa lakas ng puwersang tumama, agad itong napatalsik palayo habang napaungol sa sakit. Seryosong nakatingin ang ating bida sa mga kalaban habang tahimik na sumagi sa kanyang isip na hindi kailangang patayin sila. Sa kabila ng tensyon ng labanan, nanatiling kontrolado ang kanyang mga galaw, tila malinaw sa kanya ang hangganan ng lakas na nais lamang niyang gamitin. At itinaas niya ang kanyang espada sa hangin, bago mabilis na pinatama ito sa kalaban. Sa lakas at bilis ng pag-atake, nahati ang suot nitong salakot habang napaungol ito sa sakit at napasukan ng dugo. Dahilan upang mawalan ito ng balanse. Agad itong bumagsak sa lupa, halos hindi na makatayo matapos tamaan ng pag-atake. Samantala, ang mga kasamahan nito na nanunood sa gilid ay natigilan, bakas sa kanilang mga mukha ang matinding pagkabigla at hindi makapaniwala sa nangyari sa kanilang kasama. Hindi nagtagal, agad itong sumigaw ng malakas, hulihin natin siya ng buhay. Gumamit na kayo ng mga nakamamatay na teknik. Sa utos na yun, biglang nagbago ang presensya ng mga kalaban habang sabay-sabay nilang inihanda ang kanilang mga sandata, handang ilabas ang mas mapanganib nilang mga galaw laban sa ating bida. At tumugon ang mga ito na masusunod po. Napatingin ang ating bida sa gilid, bahagyang kumislat ang kanyang tingin habang sinusuri ang papalalang sitwasyon sa paligid. Sa isip niya, tahimik niyang naisip na umaasa akong mapapasuko sila nang hindi umaabot sa sukdulan. Habang humihigpit muli ang tensyon sa pagitan nila, nanatiling handa ang kanyang katawan sa anumang susunod na hakbang ng mga kalaban. Isang kalaban niya ang biglang sumugod at nagpakawala ng malakas na hampas ng espada, kasabay ng sigaw na, "Bastardo ka!" Tahimik na nakatingin lamang ang ating bida sa paparating na atake, habang sa isip niya ay sumagi ang pag-aalinlangan, ngunit kung ipinipilit nila talaga ito. Sa isang iglap, sinalo lamang niya ang espada gamit ang kanyang kamay, walang kahirap-hirap. Diretsyong hinawakan ang talam at pinigilan ang pag-atake na tila hindi ito isang mapanganib na sandata. Nanlaki ang mga mata ng tila leader ng mga ito nang makita ang nangyari. Sa gitna ng sagupaan, natigilan siya sa hindi makapaniwalang eksena, ang espada ng kanyang kasamahan ay nasalo lamang gamit ang kamay ng ating bida, na parabang walang bigat o panganib ang atake. Napasabi pa ito sa kanyang isip na nasalo niya ang lumilipad na patalim. Habang nakatingin ang leader ng pangkat sa eksena, sumagi sa kanyang isip ang mabigat na pag-aalinlangan na upang masungkit ang isang inihagis na espada mula sa ere, kailangan mo ng mas maraming beses na internal energy kaysa sa iyong kalaban. Pero paano nagawa ng isang kabataang tulad niyan, ito? At makikitang hawak pa rin ng ating bida ang espada, ngunit unti-unti itong bumibitak sa ilalim ng pressure at puwersang ng kanyang pagkahawak. Napasigaw ang leader ng pangkat na may hindi makapaniwalang mukha, na ano? Kitang-kita sa kanyang ekspresyon ang pagkabigla habang hindi niya matanggap ang nakita niya sa harapan, ang antas ng lakas ng ating bida na tila lampas sa kanyang inaasahan. Habang binasag ng ating bida ang espada, biglang sumabog ang puwersa sa kanyang paligid, na parang kumawala ang nakaipong enerhiya mula sa kanyang pagkakahawak. Sa lakas ng impact,
ang mga sumusugod na kalaban ay sabay-sabay na nagtalsikan palayo, bumagsak sa lupa at napaurong habang hirap silang labanan ang biglaang alon ng puwersa. Sa lakas ng impact, napalipad ang isa sa mga kalaban sa hangin, habang nakatutok ang tingin ng kanilang leader sa eksenang hindi niya inaasahan. Ilang sandali pa, maririnig ang isang malakas na pagbagsak sa lupa, kasabay ng pagdaing nito sa sakit. Samantala, ang ating bida ay tahimik lamang na ibinalik ang White Jade Saber sa kaluban. Matikas na nakatayo ang ating bida habang tahimik niyang tinitigan ang mga natitirang kalaban. Mahinahon ngunit matalim na nagsalita ang ating bida habang nakatayo ng matikas sa gitna ng lugar. Na gusto ninyo pa bang magpatuloy? Napahikbi ang leader ng mga ito habang nakatingin sa kanyang mga kasamang nakahandusay sa lupa, bakas ang bigat ng pagkatalo at panghihinayang sa kanyang mga mata. Sa kanyang isip, tahimik niyang nasabi na noong una kong narinig na hinahanap ng alyansa ang mga bakas ng batang bayani na si Song, naisip ko kung anong uri ng eksperto ang posibleng makasakit sa isang alagad ng Four Sages sa gitna ng katahimikan matapos ang labanan. Unti-unting bumigat ang sitwasyon habang napagtanto niya ang tunay na lawak ng kapangyarihang kanilang kinaharap. Bahagyang gumalaw ang paa ng leader ng pangkat habang pilit niyang kinokontrol ang sarili sa gitna ng pagkatalo. Sa kanyang isip, mabigat niyang inamin na hindi ko kailanman inisip na ang isang halimaw na tulad nito ang hahawak sa White Jade Saber. Kailangan kong magmadali pabalik at magulat sa alyansa. Mabilis na tumakbo ang leader palayo sa lugar, sa kanyang isip. Na may nangyaring masama sa batang bayani na si Song. Tahimik na pinanood ng ating bida ang papalayong kalaban, sa kanyang isip, mabigat na sumagi ang pagninilay, sa ganitong takbo, patuloy akong makikipagyera hindi sa Ma Jongho, kundi sa mga taong naghahanap sa aking kapatid. Ano ang dapat kong gawin? Habang nag-iisip ang ating bida, biglang may sandatang lumilipad sa hangin na nakatali sa kadena, mabilis at tahimik ang galaw nito sa paligid. Sa isang iglap, habang tumatakbo palayo ang lalaki, dumaan ang sandata sa leeg nito, sa bilis na hindi niya namalayan. Gamulong ang ulo sa lupa, huminto lamang nang makalapit ito sa paanan ng isang tao. Walang imik, inapakan ng taong yun ang ulo, dahilan upang tuluyang tumigil ang anumang paggalaw sa paligid. Nakangising nagsalita ang lalaki habang nakatayo sa gitna ng katahimikan, ang kanyang presensya ay mabigat at mapanganib. At sinabi na hindi ito uubra. Inangkin mo ang White Jade Saber, at ngayon iniisip mong makakatakas ka. Dahan-daang inikat ng lalaki ang kanyang sandatang may kedena, habang ang metal ay umaalingaw sa hangin sa bawat pag-ikot nito. Sa malamig na ngiti, idinugtong pa niya, hindi ba tama? Multo ng Song Manor, mariing nakatingin ang ating bida na sinabi niya sa isip na kaya sa wakas. Nagpakita rin kayo, Ma Jongho. Sa harapan niya, nakahanay ang mga taong nakaitim na tahimik at nakaposisyon ng maayos, habang nasa unahan nila ang lalaking nakapula, walang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang tindig, at tila siya ang namumuno sa biglang paglitaw ng grupo. Sinabi naman ng ating bida dito na medyo marami kayong isinama. Isang bagay lang ang itatanong ko. Gaano kalaking bahagi kayo ng buong lakas ng Ma Jongho? Tumawa naman ito at sinagot siya na apakatapang mong bata ka. Sige, dahil mamamatay ka na rin naman, sasabihin ko sa'yo. Sinigaw nito sa kanya na ako si Yak Gangsa, ang namumuno sa East Demon Division, isa sa 4 na dakilang seasonal squads ng Ma Jongho. Dagdag pa nito na, ang 12 soul chasing generals na pinatay mo ay mga personal na gwardya lamang ng isang squad leader, isang patak lamang sa balde kumpara sa kabuuang lakas ng Ma Jongho. Sinabi sa kanya ng ating bida na sa madaling salita, mga 4 na ulit pa palang ganito at tapos ko na ang trabaho. Naagad na naghanda siya habang binubunot ang White Jade Saber. Napataas ng ulo si Yak Gangsa habang mayabang na nakangisi sa ating bida. At sinabi sa kanya na talagang minamaliit ng bastos na batang ito ang Ma Jongho. Itinutok ni Yak Gangsa ang hawak niyang karit na may nakakabit na kadena patungo sa ating bida, habang malamig at mapanganib ang kanyang tingin. Pagkatapos ay utos niyang sinabi, panatilihin ninyo siyang bahagyang buhay. At kalad ka rin ninyo siya sa harap ko. May ngiting puno ng panunuya si Yak Gangsa habang dahan-dahan niyang tinuro ang daliri sa kanya habang hawak ang karit na may kedena. At sinabi na hinding-hindi ako magpapahinga hanggat hindi ko siya napagpipira-piraso gamit ang sarili kong mga kamay. Malakas na sigaw ni Yak Gangsa sa kanyang mga alagad habang mabilis silang kumikilos sa paligid na sugurin ang bastos na batang yan.
Sa isang iglap, sabay-sabay na sumugod ang mga tauhan ng Ma Jongho patungo sa ating bida, mabilis at mabangis ang kanilang galaw habang bumabalot ang tensyon sa buong paligid. Napasabi naman ng ating bida na napakarami nila. Dagdag pa niya habang bahagyang napangiti na ngunit ang makipaglaban ng nag-iisa laban sa marami. Dagdag pa niya habang mabilis na sinalubong ang rumaragasang mga kalaban. Na iyan, ang bagay na noon pa man ay pinakamahusay kong gawin sa larangan ng digmaan. Mula sa malayo, tahimik na pinapanood ng tatlo ang nagaganap na labanan. Mula sa kanilang kinatatayuan, makikita ang makapal na alikabok na patuloy na umaangat sa gitna ng bakbakan, habang umaalingaw sa paligid ang mga sigaw at daing ng sakit ng mga kalaban. Napatingin ang babae sa gilid, mahina ngunit may kumpiyansa na sa wakas, nagsisimula na. Tahimik na sumagot ang second young master, nakatingin pa rin sa malayong bakbakan. Na oo, dagdag pa ni second young master habang hindi inaalis ang tingin sa malayong bakbakan, na panoorin natin ang tunay niyang lakas ngayon. Sa gitna ng bakbakan, makikita ang mga kalaban ng ating bida na isa-isang natatamaan ng matatalim na hiwa ng White Jade Saber. At ang mga katawan nito ay nagkaputol-putol sa lakas ng bawat pagwasiwas, ang kanilang depensa ay hindi makasabay. Dahilan upang mapaurong at tuluyang bumagsak ang ilan habang humihina ang kanilang hanay sa harap ng walang tigil na atake ng ating bida. Napasabi pa ang mga ito na huwag kayong matakot. Nag-iisa lang siya. Tahimik lamang na nakatayo ang ating bida habang pinagmamasdan ang mga sumusugod na kalaban. Sa sandaling magsanib ang kanilang pag-atake, tila bahagyang nanlabo ang kanyang imahe sa harapan nila, parang nawala sa eksaktong lugar na inaasahan nilang tatamaan. Sa bilis ng kanyang galaw, agad niyang winasiwas ang White Jade Saber, at sa pagputol ng hangin ay lumitaw ang malinaw na mga hiwa sa hangin. Isa-isa nitong sinalubong ang mga kalaban, habang unti-unting nababasag ang kanilang pagsugod sa gitna ng biglaang kontra-atake. Makikita sa likuran ng ating bida ang mga kalaban na isa-isang bumabagsak, habang nagtatalsikan ang dugo. Mariing nakatingin ang ating bida sa natitirang mga kalaban habang bahagyang humihinga upang ibalik ang kanyang lakas. Sa harapan niya, makikita ang mga kalaban na nag-aalinlangan kung susugod pa ba o aatras. Halatang naapektuhan ng bigat ng laban at ng naunang pinsala. Sa kanyang isip, tahimik niyang nasabi na napakarami talaga nila. Sa gitna ng alikabok at katahimikan matapos ang bakbakan, tahimik niyang naalala ito na sinabi na gayunpaman. Kung ikukumpara noong araw, madali lang ito. Sabay na sumugod ang ating bida sa mga kalaban, mabilis at walang pag-aalinlangan habang muling bumabalot ang tensyon sa paligid. Tahimik na nakatingin si Yak Gangse sa gitna ng kaguluhan, ngunit bakas ang matinding pagkainis sa kanyang mukha habang pinagmamasdan ang labanan, isa-isa niyang nakikita ang kanyang mga alagad na napuputol ang ulo, habang ang iba naman ay nawawalan ng mga braso sa bawat pagwasiwas ng White Jade Saber ng ating bida. Sa kabila ng kanyang katahimikan, lalong umiigting ang presensya ni Yak Gangse habang pinipilit niyang kontrolin ang sitwasyon na unti-unti nang bumabagsak sa kanyang harapan. Na nangangalit ang mga ngipin nitong sinabi na walang kwentang basura. Habang patuloy na nilalabanan ng ating bida ang mga kalaban, biglang kumilos si Yak Gangse. Sa isang mabilis na galaw, tumalon siya papasok sa gitna ng labanan, dala ang kanyang karit na may kedena, habang ang presensya niya ay agad na nagpapabigat sa buong paligid. Agad na napatingin ang ating bida kay Yak Gangse nang bigla itong sumigaw, "Current adong bata ka." Kasabay nito, galit na galit niyang hinagis ang karit na may kedena diretso sa ating bida habang idinagdag pa niya. Ako mismo ang papatay sa'yo. Sa isang iglap, muling sumiklab ang tensyon sa pagitan nila habang ang sandata ay rumaragasang papalapit sa ating bida. At dito na po nagtatapos ang ika-63 kabanata.